legal na proseso sa paghahati ng obligasyon sa anak? Kunwari, talagang dito na kay John yung dalawa, yung isa na kay Nicole. Dapat pag-usapan nila kasi hindi rin maganda yung bibigay mo yung miski na 17 and 18 years old tsaka lalaki. Hindi rin maganda yung sasabihin mo, sa'yo na lang yung dalawa, akin na lang yung isa. Kasi yung 17 and 18-year-old mo, mafe-feel nila na inabandon mo rin sila. At pinamigay sa tatay nila na hindi naman nila kilala or hindi sila close sa tatay nila. So dapat buo. Yung tatlong anak ninyo, dapat buo sila. Mag-usap na lang kayo ng paano yung suporta, yung custody, yung visitation. In terms of, kasi pinag-usapan natin yung ebidensya, ang mga pictures na yan, ang tawag dyan, fruit of the poison tree. Hindi pwedeng gamitin as evidence in court. Kasi bawal yung kumukuha ka ng picture na walang permiso yung kinukunan mo. So, kung laso niyan, fruit of the poison tree yan. My last point lang is, pwede pa sila kasi ang sa pag-counseling ko sa aking profession ang opposite kasi ng love, hindi hate The opposite of love is indifference. Yung love and hate, pareho yun. Love mo, hate mo, love mo, hate mo. Pero pag wala ka ng pakialam, baala ka na sa buhay mo, ending na yun. Ending na yun ang relasyon nyo. Ngayon na violente pa rin ang reaction mo, nung nakikita mo, may love pa yan. Pero at the moment, hate yan. Okay. O ayan, naintindihan nyo na. Kasi sa paghahati nung sa bata, may mga proseso rin yan Hindi lang basta-basta kasi may kanya-kanya kayong obligasyon. Okay, Dr. Love, may mga nagsasabing natural lang daw sa mga lalaki ang mambabae. Ito ba'y dapat tanggapin? Hindi po totoo yun. Naku, Dr. Love. Okay. Hindi natin pwedeng gawing normal yun na natural lang sa amin mababae. Kawawa naman yung asawa namin, di ba? That's very unfair. Pero sa isang magandang pagsasama, mahalaga dyan yung respeto sa isa't isa. Kay Nicole, yung pinakikita mo sa amin ngayon dito is not a good sign. Kahit na anong sama ng asawa mo, hindi dapat yung sinasaktan mo siya lalo in public or minumura mo. Imbis na makuha mo yung simpatya ng tao, mawawala. Ganon din sa asawa mo. Now, kay John, hindi pa rin na-establish kasi rito yung meron ba silang relasyon ni Pechay, Hinahanap ko pa Pero anong dahilan para kay Pechay na pumasok sa bedroom ni John nang wala doon yung asawa niya? Wala yung asawa ni John. So, parang, normal ba sa kanya na pumapasok sa bedroom ng lalaki kahit kaibigan? Kasi yung kaibigan kong babae, hindi po pwedeng pumasok sa bedroom ko nang wala yung asawa ko. The more, hindi ka pwedeng maupo sa kama namin. Kasi that's a very sacred thing for us. Hindi pwedeng kung sino-sino na upo dyan. Anong dahilan at nandun siya? So may duda ako rito. At saka yung katwiran kanina, John, na kaya niya ginagawa, gusto lang niyang pagsilosin yung kanyang asawa. All these things, puro kalokohan itong nangyayaring to, At mauwi tayo sa walang kakwenta-kwentang klase ng buhay natin. Ang mahalaga dito ay pag-aralan niyo ang kinabukasan ng mga bata. Malalaki na ang mga anak ninyo at bumubuo na yan ng magandang idea na hindi makikita sa tatay, kung ganyan ang nakikita ng mga anak mo, you're not making yourself as a good example para sa isang mabuting paglaki ng bata. Mahalaga rito sa inyong dalawa ay maging seryoso kayo. If you think you're still in love with each other, then iligtas natin yon. Kung hindi na kayo magsasama at wala ng respeto, tigilan nyo na yung kalokohan yung yan. Ate Cory. Thank you, Brother June. Doc Camille, kapag nangaliwa ang mga lalaki, bakit madalas sinisisipan ng babae ang sarili niya? Siguro pag umabot sa ganong punto, nagiging biktima na sila ng tinatawag nating battered partner syndrome, battered wife syndrome for reasons na gusto mo bilang isang babae na maging intact pa rin yung relationship So para sa ganon, ang mangyayari parang
ako ba yung may mali? Palagi natin sinasabi yun para more or less makita natin yung sitwasyon na siguro nga ako, para magkabati kami, ako na lang hihingi ng tawad, which is mali. Kasi dito sa pagkakataong ito, siguro dapat, Nicole, tinignan mong maigi, no? Sabi mo, 17 years. Alam mong nambababae na eh. Bakit hindi mo inisip na noon pa lang, kaya ko ba talaga makatanggap ng aking partner na nambababae? Kung hindi mo siya kayang tanggapin, then dapat noon pa, nagkahiwalay na kayo. Red flag yun eh. Kaso ito, sa pagkakataon to after 17 years, ilang buwan pa lang kayo nagkakahiwalay, ganyan lang. So siguro yung galit na yan, it's because meron kayo talagang gustong sabihin natin, talagang miscommunication. Sana gawan nyo ng paraan dahil kasi alam mo, pag sa isang pagsasama, importante hindi lang pagmamahal, respeto sa isa't isa. At the same time, bigyan mo ng pagkakataon kung pagkakatiwalaan mo pa rin si John John sa pagdating na kung sakasakali magkabalikan kayo. Okay.